sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na ihanda ang ating mga puso sa presensya ng Panginoon. Iwan muna natin ang ating mga alalahanin at ituon ang ating sarili sa banal na pagsamba sa ating Diyos. Mga kapatid, maligayang pagdating sa ating pagdiriwang ng Feast of the First Fruits or Habikurim. Ang kapistahan ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng ating tinatamasa. Ang pag-aalay ng unang bunga ay hindi lamang tradisyon, kundi isang banal na pagkilala sa kanyang soberanya, kabutihan, at katapatan. Sa hapong ito, sama-sama nating ialay ang ating papuri, pasasalamat, at buong pusong pagsamba sa ating Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Pwede po ba tayong tumayo at tayo po ay aawit para sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang sabi po sa Hebrews chapter 13 verse 15, "Through Him then let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is the fruit of lips that confess His name." Handa na po ba tayong umawit para sa ating Panginoon? Amen. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. We praise Him for all the blessings that He has given to us. He alone deserves all our worship, all our adoration, all our praises. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Hallelujah. We come before your throne to give your praises. Let all in heavenly saints proclaim the power and might of His great name. Let us exalt on bended knee. Praise God, the Holy Trinity. Let's sing, church. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God who saved my soul. Praise God. Praise God. Praise God from whom all blessings flow. Praise to the King. Praise to the King. His throne transcends. His crown and kingdom never end. Now and throughout eternity, I'll praise the one who died for me. Praise God. Praise God.
Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Let's give our best clap offering para sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Aming dakilang Diyos at mapagmahal na Ama sa langit, kami po ay lumalapit sa inyo sa araw na ito na may pusong mapagpasalamat, mapagpakumbaba at puno ng pagsamba. Kayo po ang pinagmula ng lahat ng pagpapala ng aming buhay, ng bawat ani na aming tinatanggap. Ayon po sa inyong salita sa Levitico, Kabanata 23, talatang 10, sinabi ninyo na ang unang bunga ng aming ani ay dapat naming ialay sa inyo. Sa oras na ito, kinikilala namin na ang lahat ng aming tinatanggap, aming lakas, kakayahan, kabuhayan, at tagumpay ay nagmumula lamang sa inyo. Panginoon, tinuruan ninyo kami na magtiwala at magbigay, sapagkat nasusulat sa Kawikaan, Kabanata 3, talatang 9 hanggang 10, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at mula sa unang bunga ng lahat mong ani. Sa ganon ay mapupuno ang iyong mga kamalig. Sa araw na ito, kami ay lumalapit hindi lamang upang magbigay, kundi upang magpasakop at magtiwala sa inyong katapatan. Ama, linisin po ninyo ang aming mga puso. Nawa ang aming pag-aalay ay hindi lamang mula sa aming kamay, kundi mula sa isang pusong tapat, mapagbigay at may takot sa inyo. Turuan ninyo kaming maging tulad ng mga lingkod na nagbibigay ng may kagalakan, sapagkat nasusulat sa 2 Korinto, Kabanata 9, talatang 7, na iniibig ninyo ang nagbibigay ng masaya. Sa pagdiriwang na ito, inaalay rin namin ang iyong dakilang plano ng kaligtasan. Si Jesus, ang unang bunga ng muling pagkabuhay. Ayon sa 1 Korinto, Kabanata 15, talatang 20, ang siyang nagbibigay sa amin ng pag-asa at bagong buhay. Siya ang aming pinakadakilang handog at patunay ng inyong walang hanggang pag-ibig. Panginoon, basbasan ninyo ang pagtitipon na ito. Nawa ang bawat awit, panalangin at salita ay maging kalugod-lugod sa inyo. Buksan ninyo ang aming mga puso upang tanggapin ang inyong mensahe, palakasin ang aming pananampalataya. Sa araw na ito, aming itinataas ang aming buhay bilang unang bunga sa inyo. Hindi lamang ang aming ani, kundi ang aming buong pagkatao. Ang lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo lamang ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Yeshua, ang aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Sa mga sandaling ito, tayo po ay manatiling nakatayo bilang paggalang at pagbibigay pugay sa ating banal na presensya ng ating Panginoon. Manatili po tayong nakatayo habang ating pakikinggan at babasahin ang kanyang banal na salita. Ang salitang nagbibigay ng buhay.
ang salitang nagbibigay ng gabay at liwanag sa bawat isa sa atin. Ang ating pong babasahin ay mula sa Levitico 23, talata 9 hanggang 14, at unang Korinto, talatang 20 hanggang 23. Basahin po natin ang mula sa aklat ng Levitico, Kabanata 23, talata 9 hanggang 14. At sinabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita, pagdating ninyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, at kayo'y nag-ani na, magdadala kayo sa pari ng isang bigkis na mga unang bunga ng inyong ani. Ihahandog iyon ng pari sa harapan ng Panginoon upang kayo'y tanggapin. Ihahandog niya iyon kinabukasan ng Sabat. Sa araw na ihahandog ninyo ang bigkis, maghahandog din kayo ng isang korderong lalaki na walang kapintasan, 1 taong gulang, bilang handog na sinusunog sa Panginoon. Kasama nito ang handog na pagkain na 2/10 bahagi ng epa ng pinong harina na hinaluan ng langis, 1 handog na sinunog na mabangong samyo sa Panginoon, at ang handog na inumin na 1/4 ng hin ng alak. Huwag kayong kakain ng tinapay, piniritong butil o sariwang butil hanggang sa araw na maihandog ninyo ang handog sa inyong Diyos. Ito'y tuntunin walang hanggan sa lahat ng inyong salin lahi, saan man kayo manirahan. Ang paghahandog ng unang bunga ay nagtuturo na ang Diyos ang dapat mauna sa lahat. Ang unang ani ay hindi para sa sarili. Ito ay inihahandog sa Diyos bilang pagkilala na ang lahat ay galing sa Kanya. Ito ay pagpapahayag ng pananampalataya, pasasalamat, at pagtitiwala na ang Diyos ang naglalaan ng susunod. Ang paghahandog ay hindi lamang simbolo. Ito ay may kasamang sakripisyo at kabanalan. Ang korderong walang kapintasan ay sumisimbolo ng kalinisan, at ang pagpapabawal na kumain bago maghandog ay nagpapakita ng paggalang sa Diyos. Ipinapakita nito na ang pagsamba ay hindi basta-basta, kundi banal at may halaga. Ang paghahandog ng unang bunga ay paghahanda sa atin sa isang mas dakilang handog, ang perpektong alay. Atin pong basahin ang unang Korinto, Kabanata 15, talata 20 at 23. Ngunit, si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay, ang unang bunga ng mga namatay. Sapagkat kung paanong ang kamatayan ay dumating sa pamamagitan ng isang tao, gayon din ang muling pagkabuhay ng mga patay ay dumating sa pamamagitan ng isang tao. Kung paanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Ngunit ang bawat isa ay ayon sa tamang pagkakasunod. Si Kristo ang unang bunga, pagkatapos ang mga kabilang kay Kristo sa kanyang pagdating. Pwede na po tayong umupo.
Siya ang unang nabuhay mula sa mga patay. At siya ang katiyakan na tayo rin ay bubuhayin sa kanyang pagbabalik. Ang unang bunga sa Levitico ay tumuturo sa ating Panginoong Jesucristo. At siya ang nagbibigay sa atin ng buhay, tagumpay at buhay na walang hanggan. Mula sa unang ani sa Levitico hanggang sa muling pagkabuhay ni Kristo, makikita natin ang plano ng Diyos. Ang inaalay noon sa pananampalataya ay natupad kay Kristo magpakailanman. Congregation, sabay-sabay po nating sambitin. Salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang unang bunga ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manonood ngayon ng isang video tungkol po sa first fruits. By God's people. Leviticus 23:9-14. God gives us many ways to help us know Him and remember who He is and how much He loves us. Because God loves His people, He gave order to their work and days, and He wrote special celebrations called feasts on their calendars that would help them remember His faithfulness in the past and remind them of His promise of a rescuer coming in the future. The Feast of First Fruits. What were God's people remembering at the Feast of First Fruits? God's people had been slaves in Egypt before He rescued them. That means that the land they worked on wasn't theirs. The food they grew, the animals they raised, and the work they did was all for someone else. They had no home, no land of their own. In the wilderness, they still had no land to grow crops on, no harvest to take in, but soon they would be going into the land God promised for His people. Land He would give them as their very own. Land they could grow things on and raise animals on, and everything Israel was going to be given was a great and wonderful gift from God. God knew that it wouldn't take long for His people to forget that all they had received from Him was a gift. So He asked them to save a sheaf of wheat from the first grain harvest and give it back to Him as a burnt offering. If their offering was good, God would bless the whole harvest, and His people would remember every harvest that everything they had came from God. How does the Feast of First Fruits show God's people about a rescuer coming in the future? A stalk of grain like wheat or barley is covered in little seeds. Seeds are planted into the ground, down in a deep, dark place. But they don't stay dry little seeds. They change and push back up out of the dark and into the light as a brand new twig of bright green, a stem that will grow into a new plant. God gave us His firstborn son, Jesus. Jesus was perfect, the best human there could possibly be. He never lied or cheated or hurt people. He loved God more than anything else and loved people more than Himself. He was the first fruit of all the people in the whole world, and like a little seed goes down into the deep darkness of the earth, Jesus went into the deep darkness of death for us. But something happened. Something changed for all time and all people. Jesus came up out of that deep darkness of death, alive and new. He became the first fruit of people to defeat sin and death. Because Jesus was a perfect first fruit offering, God accepted Him and blessed the whole harvest, all of the people that love and follow Jesus. And we can remember that blessing, and everything else we have is because of what God has given us and what Jesus has done. Ang pista ng unang bunga ay hindi lamang simpleng ritual ng pag-aalay. Ito ay pagpapakita ng Diyos ng kanyang soberanya. Ang paghahandog ng unang bunga ay nagtuturo na ang Diyos ang dapat mauna sa lahat. Ang lahat ng first
ay dapat na ialay sa Kanya. Ang unang ani ay hindi para sa sarili, ito ay inihahandog sa Diyos bilang pagkilala na ang lahat ay galing sa Kanya. Material, pisikal, at espiritual. Ito ay pagpapahayag ng pananampalataya, pasasalamat at pagtitiwala na ang Diyos ang maglalaan ng susunod. Sa ating nabasa at natunghayan, si Kristo ang unang bunga ng mga namatay. Siya ang dumanas ng paghihirap at namatay. Ngunit nagtagumpay sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Dahil dito, tayo rin ay may pag-asa ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Diyos, purihin si Yeshua, ang ating first fruit. Ngayon po, ay dadako tayo sa isang mahalagang bahagi ng ating pagtitipon, ang panahon ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Ayon sa mga awit, Kabanata 134, talata 1, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na kanyang mga lingkod, kayo na tumatayo sa bahay ng Panginoon sa gabi. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na ihanda ang inyong puso at isipan at ialay natin sa Diyos ang ating taos-pusong papuri at pagsamba sapagkat siya lamang ang karapat-dapat sa lahat ng kaluwalhatian. Sa hapon pong ito ay atin pong i-welcome at samahan ang ating praise and worship team na siyang mangunguna sa atin sa pag-alay ng papuri sa ating Diyos. Amen and amen. Pwede po pa tayong muling tumayo upang magbigay ng papuri para sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpak natin ang ating mga kamay para sa Panginoon, para po sa Kanya. Come, let us sing for joy. Come and let us sing for joy. Let us praise and shout aloud to the lifter of our heads, to the rock we're standing on. Your salvation is our song. Now we can't stay silent. We will sing how great is your love for us, and great are the things you've done, and praise is the offering we bring to you. Yeah. Lord, we come to worship you. Sing it, church. Lord, we come to worship you. Lord, we bow our hearts in awe. By your love we are redeemed. We are yours and you're our God. Your salvation is our song. Now we can't stay silent. We will sing how great is your love for us, and great are the things you've done, and praise is the offering we bring to you. All of our heart and soul, and all that you are and more, and praise is the offering we bring to you. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Lord, for saving us. Hallelujah. Sing again. Lord, we come to worship you. Lord, we come to worship you. Lord, we bow our hearts in awe. By your love we are redeemed. We are yours and you're our God. We are yours and you're our God. We are yours and you're our God.
come to bless your name, Lord Jesus. For all that you have done in our lives, we continue to worship you. Blessed be your name. Blessed be your name in a land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Sing church, blessed. Blessed be your name when I'm bound in the desert place. Go walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out now, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name. When the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering, where there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, God, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. Yes, Lord. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. We declare, Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Your glorious name. Hallelujah, Lord. We bless your name in this place this afternoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon, sa hapon na ito. Nararapat lamang, Lord God, na ikaw po ang mauna sa aming buhay dahil binigay mo po ang iyong bugtong na anak na si Jesus para sa akin. In 2 Corinthians chapter 5 verse 21, He made Him who knew no sin to be sin in our behalf, so that we might become the righteousness of God in Him. Ialin natin ang ating boses para sa Panginoon. He became sin. He became sin, who knew no sin, that we might become His righteousness. He humbled Himself and carried the cross. Love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer,
ransom from heaven. Jesus Messiah, Lord of all. His body the bread, His body the bread, His blood the wine, broken and poured out, all for love. The whole earth trembled and the veil was torn. Love so amazing, your love so amazing. Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all. All our hope is in you. All our hope is in you. All the glory to you, God, the light of the world. All our hope is in you, no one else. All our hope is in you. All the glory to you, God, the light of the world. Jesus Messiah. Sing, church, lift up your voice. Name above all names. Let's continue to declare. Blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all. Jesus Messiah, Lord of all. How great is your name, Lord God. Be magnified, be worshipped in this place. Amen. Spiritual na handog, mga panalangin at pasasalamat na nagmumula sa puso. Mga unang bunga, sumisimbolo ng pasasalamat sa probisyon ng Diyos. Tinapay at inumin, sumasagisag sa araw-araw na sustento at katapatan ng Panginoon.
grocery at pangangailangan, pinagkakaloob upang makatulong sa kapwa. Tithes at monetary offering, pagpaparangal sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga kayamanan. Sa pagpapatuloy, ating tinatawagan ng ating mga deacons ng ating iglesia na manguna sa paglapit sa harapan bilang simbolo ng kanilang paglilingkod at pagtatalaga sa Panginoon. Ang kanilang paglakad ay hindi lamang isang simpleng kilos, kundi isang pagpapahayag ng kanilang buong pusong pag-aalay ng kanilang buhay, pamumuno at paglilingkod sa Diyos. At sa buong kapulungan, samahan po natin ang sandiling ito na taimtim ng panalangin at pagsamba habang inihahandog natin ang lahat para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sa mga leader ng ating iglesia, naway ang inyong pamumuno ay manatiling nakatuon sa kalooban ng Diyos na may puso ng paglilingkod, katapatan at kabanalan. Ang pamilya ay isang sagradong kaloob mula sa Diyos. Isang tahanang itinatag upang maging daluyan ng pag-ibig, pananampalataya at pagsunod sa kanyang kalooban. Sa paglapit ng bawat pamilya sa harapan, hindi lamang po tayo nagdadala ng handog, kundi iniaalay natin ang ating buong sambahayan sa Panginoon. Ang ating mga magulang, mga anak, at ang kabuuan ng ating tahanan. Naway ang bawat pamilya ay maging matibay na haligi ng pananampalataya na ang Diyos ang siyang sentro ng kanilang buhay at si Kristo ang patuloy na naghahari sa kanilang buhay. Kaya sa sandiling ito, inaanyayahan po ang bawat pamilya na maaari nang lumapit para sa processional. Dala ang pusong mapagpakumbaba, may pananampalataya at puspos ng pasasalamat sa Panginoon. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. I will give
ating mga ikapu at mga handog, tayo naman po ay mananalangin bilang pasasalamat at pagtatalaga ng lahat ng ating inihandog sa Panginoon. Ang bawat handog na ating inilagak ay naway maging kalugod-lugod sa kanyang paningin at magamit para sa kalalawak ng kanyang gawain at kaluwalhatian. Inaanyayahan ko po ang ating kapatid na si Sister Beth Reynoso upang pangunahan tayo sa panalangin para sa ating mga handog. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, sa sandaling ito, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba at may taos-pusong pasasalamat. Kinikilala namin na ikaw ang pinagmula ng lahat ng aming tinatamasa, ang aming lakas, kabuhayan at pagpapala sa araw-araw. Aming Ama, aming inihahandog sa inyo ang aming mga ikapu at mga handog. Naway tanggapin mo ang mga ito bilang isang mabangong samyo sa iyong harapan. Mga alay na nagmumula sa pusong may pananampalataya at pag-ibig sa inyo. Itinataas din namin sa inyo ang bawat nag-alay, ang kanilang buhay, pamilya at kabuhayan. Patuloy mo po silang pagpalain, ingatan at patnubayan. Naway punuin mo kami ng iyong biyaya, sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng sagana at tapat sa iyong mga pangako. Panginoon, turuan mo po kami na ikaw ang dapat unahin sa lahat ng bagay, na sa bawat pagpapala, ikaw ang aming unang iniaalala at pinararangalan. At ang lahat ng aming inihandog sa araw na ito, naway magamit para sa ikalalawak ng iyong kaharian, sa paglilingkod sa iyong iglesia at sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. Ito po ang aming dalangin na may pananampalataya at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yeshua na aming tagapagligtas. Amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
isang bagay na unting-unting nawawala. Ang paglalagay sa Diyos sa unang lugar. Kapag ang Diyos ay hindi nauuna, napupuno ang buhay, pero parang may kulang. Hay, ang daming bayarin. Pwede bang bawasan natin yung binibigay natin sa church? Oo, unahin muna natin ang kailangan natin. May practice ako sa Sunday, kaya next time na lang ako mag-church. Ang first fruits ay hindi lamang tungkol sa ani. Ito ay tungkol sa puso. Ang ating tunay na first fruit ay si Yeshua. Siya ang unang nabuhay muli. At dahil siya ang una, siya rin ang dapat mauna sa ating buhay. Ma, Pa, Ano po yun? sabi dito sa Leviticus 23, inaalay nila ang unang bunga bago kainin ang ani. Ibig sabihin, inuuna nila ang Diyos? Siguro kaya tayo puro problema at nagigipit ay dahil inuuna natin ang ating sarili, hindi ang ating Diyos. Mula ngayon, uunahin natin ang ating Diyos. At ang unang oras ng bawat araw ay sisimulan sa panalangin. Opo, ang Sunday ay para sa Panginoon. Sa ating maikling dula sa una at pangalawang araw, tunay ngang ang Passover, ang pista ng unleavened bread at ang pista ng unang bunga ay nagbigay ng mahalagang aral sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga tagpong ating napanood, muli nating nauunawaan ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos, ang kapangyarihan ng Kanyang pagliligtas, ang paglilinis ng ating mga puso mula sa lebadura ng kasalanan, at ang pagbibigay ng ating unang bunga bilang tanda ng pasasalamat at pagtitiwala sa Kanya. Naway ang mga aral na ito ay hindi lamang manatili sa ating isipan, kundi maisabuhay natin sa ating araw-araw na pamumuhay, sa ating pamilya, sa ating paglilingkod, sa ating pakikitungo sa kapwa. Bring your best offering, new wine, oil, and grain. The day of the wave shift, Yom HaBikurim. A day to remember how the Son of Man came and ascended to heaven as the first fruits offering. Once dead and buried, 3 nights and days, then you were risen, the stone rolled away. The first fruit of the harvest, first fruit of the dead, fulfilling prophecy, just as the word says. He could not ascend
maaari pong tumayo tayong lahat at sabay-sabay nating ideklara ang ating pananampalataya. Panginoon, Ikaw ang pinagmumula ng lahat. Ang aming unang bunga ay para sa iyo. Kami ay nagtitiwala sa iyong kasaganaan at kami ay lalakad sa iyong pagpapala. Sa pangalan ni Yeshua. Amen. Mapo na po kayo muli. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. All the while, you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while, you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears?
Panginoon. Hallelujah. Samahan niyo po kami ulit sa pag-aawit. Pwede po ba tayong tumayo? At tayo po ay muling mag-offer ng ating mga boses, ang ating mga pag-aawit para sa Panginoon. Sabi nga po sa Psalm chapter 22, God inhabits the praises of His people. So tayo po yung people ng Panginoon, and therefore, we should give thanks to the Lord by giving Him our voice, by giving Him our best praises. Amen, amen. As long as I have breath, I find a way to say that I love you. Everything may change and the world may pass away, I'll still love you. With every song we sing, every prayer we pray, we'll build you a throne made from the sound of praise. Sing Jesus. Jesus, we lift you on our praises, so every eye can see your face, your power and grace. Behold you as you really are. Sing brighter, brighter than all the stars of heaven. Our worship is for you alone. We build you this throne of praise. You, O Lord, deserve the praise of all the earth, and we worship you. The sacrifice you died, now great and glorified, and we worship you. With every song we sing, every prayer we pray, we'll build you a throne made from the sound of praise. Sing Jesus. Jesus, we lift you on our praises, so every eye can see your face, your power and grace. Behold you as you really are. Sing brighter, brighter than all the stars of heaven. Our worship is for you alone. We build you this throne of praise.
sing Jesus. Jesus, we lift you on our praises. Oh yes we do. So every eye can see your face, your power and grace. Behold you as you really are, brighter than all the stars of heaven. Our worship is for you alone. We build you this throne, Jesus. We lift you on our praises. Oh yes we do. So every eye can see your face, your power and grace. Behold you as you really are, brighter than all the stars of heaven. Our worship is for you alone. We build you this throne of praise. We build you this throne of praise. We praise. We build you this throne of praise. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you for all your blessings. Tunay nga po ng Panginoon ay napakabuti sa ating mga buhay. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, sa pagtatapos ng ating banal na pagtitipon, tunay nating pinupuri ang Diyos sa kanyang kabutihan at katapatan na ating nararanasan sa bawat bahagi ng ating buhay at ng programang ito. Ayon sa banal na kasulatan sa una Tesalonica 5 talatang 18, magpasalamat kayo sa lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Sa diwang ito, tayo ay magtatapos na may pusong mapagpasalamat at handang magsalo sa biyayang inihanda para sa atin. Sa pagkakataong ito, malugod po nating inaanyayahan si Pastor Ed Napalan upang pangunahan tayo sa panalangin para sa pagsasalo-salo at sa formal na pagsasara ng ating programa kasama ang benediction. Maraming salamat po. Sa huling bahagi po ng ating programa, closing prayer, prayer for the food, at benediction po. Sama-sama po tayong yumuko at manalangin na may pasasalamat. Diyos Amang nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa pinagpalang pagdiriwang ng pista ng unang bunga. Kinikilala namin na ang lahat ng aming tinatanggap ay nagmumula sa iyo. Mapagpalang mga kamay. Sang-ayon kay Apostol Pablo sa Kabanata 1 talatang 17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Diyos Amang nasa langit na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Panginoon, tanggapin mo po
ang aming mga unang bunga, ang aming buhay, lakas at puso bilang kalugod-lugod na handog para sa iyo. Aming Ama, amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang mga pagkain na nanggaling sa iyo na aming pagsasalo-saluhan. Hallelujah. Iyo pong basbasan ang bawat pagkain at inumin na maging kalakasan sa aming katawan at magbuklod sa amin sa pag-ibig at pagkakaisa. At ayon po sa aklat ng mga awit kabanata 145 sa mga talatang sumusunod 15-16, lahat na may buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siyang nagdudulot ng pagkain bilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat-sapat, hindi nagkukulang. Ano't pa at lahat ay may tinatanggap na ikinabubuhay. Habang kami, aming Ama, ay nagsasalo-salo, naway ang iyong dakilang presensya ang manatili sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Yeshua. Amen. At bilang benediction po mga kapatid, at ngayon mga minamahal na kapatid, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Panginoon ayon sa mga aklat na mga bilang. Kabanata 6, talatang 24, 25 at 26. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. Kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ng Diyos Amang nasa langit. Naway ang biyaya ng Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipamuhay ng banal na Espiritu, mga kapatid, sa inyong tahanan, sa inyong pamilya, at sa bawat hakbang ng inyong buhay. Humayo kayo ng may pusong mapagpasalamat, may pananampalatayang matatag, may kagalakang nagmumula sa Panginoon bilang mga saksi ng kanyang kabutihan at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, and Yeshua's name we pray. Amen. Praise the Lord. Dito po nagtatapos ang ating pagdiriwang ng Feast of the First Fruits. Naway dalhin natin sa ating mga puso ang paalala ng Diyos ang dapat nating unahin sa lahat ng bagay. Ialay natin sa Kanya hindi lamang ang ating mga pagpapala, kundi ang ating buong buhay. Shalom! Shalom! At pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Habikurin. Tayo po ay tutungo sa ikalawang bahagi ng ating celebration, the Feast of the First Fruit, or tinatawag na Habikurin. Ang lahat po ng pagkain na dinala natin at ang bawat pamilya nagdala ay maaari pong kunin ng ating representative sa ating main table
sa kaliwat kanang bahagi ng ating church. So dito po, Ate Lucille, kinahanglan. Thank you. No, kaya na. Ito talagang pista na pista. Pista na pista talaga. Ito rin, pista na pista talaga ito. Pista na pista. Pista na pista. Ano? Ayun ka na. Sana process lang eh. Pahingi ah. Ay, may salad doon. Kuha kayo. Kayaan pa.